Unang-una, ang ilan sa mga Pilipino ay mahilig sa mga kwentong kababalagan. At mayroon akong ikukwento. Magandang araw po sa inyo. Ang karanasan po nito ay nangyari way back 1999 sa isang baryo na matatagpuan sa Palawan. Sa mga panahon po na ito, isang mangingisda ang aking tatay. Kadalasan, madaling araw silang pumapalawon at may mga pagkakataon din na sumasama ako sa kanya. Isang madaling araw, ginising niya ako at nagtanong ito kung gusto ko bang sumama sa kanya. Sabado kasing araw na ito at wala kaming pasok. Nagdadalawang isip ako nung una, pero makalipas ng ilang minuto, lumabas ako ng aking kwarto at nagsabing sasama ako sa kanya. Yung bahay po namin, Sir Chris, ay merong kalayuan mula sa dalampasigan. Siguro mga 2 kilometro. Pero sanay na rin naman kami sa lakaran at baliwala sa amin ng ganito kalayo. Hindi ko naman po alam kung bakit ko naisipang magdala ng itak sa mga sandaling yon. Kaya nagtaka si tatay. "Oh, ba't ka magdadala ng itak? Wala namang mga ano sa'yo dito." Patawang sabi niya. Hindi po natin alam ang mangyayari. Mas mabuti na makasigurado. Sagot ko naman sa kanya. "Sa ilang taon mong pagsama sa akin, bakit ngayon mo lang naisipan yan?" Dagdag pa niya. Hindi na lamang ako sumagot sa mga sandaling iyon. Sinasabi rin kasi ng aking sarili na dalhin ko ito. Maliban dito, nilalamig po ako sa mga sandaling yon at pakiramdam ko merong mangyayaring masama. Nakakaramdam na rin po ako ng kaba sa hindi malamang dahilan. Kahit naman ako ay nagtataka. Yung dinadaanan po namin noon papuntang dalampasigan ay medyo masukal. Maraming mga punong kahoy, mga talahib at iba pa. Hindi pa man kami nangangalahati, ay nilalamig na ako at ramdam na ramdam ko na meron pong nagmamatsyag sa amin. Alam kong nararamdaman din ito ng aking tatay, kaso tahimik lamang ito. Makalipas ang ilang minuto, darating namin itong talahiban. Patataas po ang mga talahib, mas mataas pa sa amin. At habang naglalakad kami doon, nakarinig kami ng paghingal. Nakakahilakbot kasi magaspang ito at parang hingal na tao. Palakas ng palakas, kaya iniwasan namin na bahagi na yon. Tumawid kami sa kabilang daan. Para bang isang matanda na humihingal at nahihirapang huminga. Parang ganon. Pagkatawid naman namin sa kabila, ay naaninag namin ng isang matandang nakatuwad. At hindi naman nagdalawang isip si tatay na ilawan ng flashlight ang kanyang kinaroroonan. Pero mabilis po itong tumayo at naglakad na parang normal. Hindi niya kami pinansin at ang nakapagtataka, hindi po siya pamilyar sa amin. Hindi siya taga doon. Halos lahat po ng taga doon sa amin ay kakilala ng aking tatay. Kahit pa yung mga nakatira sa dalampasigan. Kahit pa yung mga pinakamatanda. Kasi doon din kami lumaki. Makalipas ang ilang minuto, ay nauna ito sa amin. Kasi mabilis ang kanyang paglalakad. At hindi nagtagal ay pumasok ito sa talahiban na nasa di kalayuan.
at hindi na namin siya nakita. Pagkarating naman namin sa dalampasigan ay pinag-usapan namin ni tatay ang tungkol dito. Natatawa kami habang pinag-uusapan ng matanda. Naghahalo ang emosyon. Di namin alam kung matatakot ba kami o matatawa sa kanyang ginawa. Kasi nakatuwad talaga ito nung nakita namin. Bandang alas 5:30, bumalik kami sa bahay. Meron naman kaming mga nahuli, pero kakaunti lamang ito. Sakto lang para ibenta. Meron na rin naman kaming mga naitabi para sa amin. Pagkarating ulit namin sa Talahiban, ay biglang sumama ang aking pakiramdam. Sinabi ko naman ito kay tatay at sabi niya, malapit na rin naman kami sa bahay. At pagkarating nga namin doon, tuluyan po akong nilagnat. Nilamig po talaga ako sa umagang iyon at umiikot na rin ang aking paningin. Pagpatak naman ng tanghali, lahat ng kinain ko ay nilabas ko. Suka ako ng suka at ang sama talaga ng pakiramdam ko. Hanggang sa napagpasya ng aking mga magulang, nadalhin ako sa isang manghihilot. Ito po yung madalas naming nilalapitan kapag masama ang aming pakiramdam o di kaya meron kaming lagnat. Pagkarating nga namin sa bahay ng manghihilot, ay agad niyang hinilot ang aking katawan. Ginuhitan niya ng krus ang aking tiyan gamit ang isang luya at nagtanong ito kung saan ako huling pumunta. Meron din siyang binubulong sa hangin at hindi ko naman ito maintindihan. Saan ka huling pumunta? Tanong niya. Sumama po ako kay tatay sa dalampasigan, pero nung papauwi kami, dito na po sumama ang aking pakiramdam. At siya nga po pala, meron po kaming naranasan kaninang madaling araw. Sabi ko sa kanya. Dito na po namin kinuwento ni tatay ang mga nangyari at kung ano yung nasaksihan namin. Sabi naman ng manghihilot, walang duda. Aswang daw ang nakita naming nakatuwad. Kasi wala namang normal na taong pupunta doon ng madaling araw para gawin yon. Dagdag pa niya, kahit nga siguro baliw, ay hindi gagawin ang bagay nito sa ganoong oras. Matapos naman niya akong hilutin, ay sinabihan niya kami na maging mapagmatsyag. Kasi baka nang dahil sa aswang na yon, kaya ako nagkakasakit. Nagpasalamat naman kami sa kanya at umuwi kami sa bahay. Kinahaponan, mas lumala ang aking nararamdaman. Hindi na po ako mapakali at nagreklamo na ako na hindi ko na kaya. Kasi yung paningin ko ay talagang umiikot na. Halos hindi ko na maimulat ang aking mga mata. Nagsabi naman si nanay na baka kailangan akong dalhin sa bahay paggamutan. Hindi naman tumutol si tatay. Kaya tumungo kami doon bago magtakip silim. Pagkarating nga namin doon, ay agad naman akong sinuri. Ang sabi, normal na lagnat lang ang aking nararamdaman. Kasi normal naman daw ang temperatura sa aking katawan. Yun nga lang hilong-hilo ako at nasusuka. Tila ba meron akong kinain na lason? Parang ganon. Subalit ang nakapagtataka, unti-unti pong gumaan ang aking pakiramdam doon sa bahay paggamutan. Bandang alas 7, matapos naming bilhin ng mga gamot na nireseta, ay umuwi kami sa bahay. Nasa bukana pa lamang kami ng baryo, ay nakarinig kami ng mahinang tiktik. At hindi naman namin matukoy kung saan ang gagaling, kasi palipat-lipat po ito ng pwesto. Kung papakinggan, parang isa lamang itong ibon. Pero kung si nanay ang tatanungin, wag daw kaming magpalinlang kasi alaga ito ng aswang. Minsan na rin daw niya itong narinig sa kanilang baryo nung ipinagbubuntis na kanyang nanay ang kanilang bunso.
Kaya binilisan namin ang paglalakad. At nang makarating kami sa bahay, ay agad naman akong humiga. Kasi puyat na puyat ako at gusto nang magpahinga ng aking katawan. Hindi nga nagtagal. Nakatulog ako nang hindi ko namalayan. At nagkaroon naman ako ng isang masamang panaginip. Wala akong ibang napanaginipan, kundi ang matandang babae na nakita naming nakatuwad doon sa talahiban. Nasa loob daw ako ng aking kwarto, nakaupo, at madilim na sa mga sandaling ito. Nang bigla siyang tumungaw sa bintana at nagsalita. Hindi ko man daw siya nadidinig, pero nararamdaman kong galit ito. Nakangiti man ito sa tuwing magsasalita ako, pero alam kong salungat po ito. Habang nakatitig daw ako sa kanya ay unti-unti kong hinahabol ang aking hininga. Parang may sumasakal sa akin. At habang nahihirapan daw ako, ay nakikita kong nanlilisik ang kanyang mga mata. Galit na galit daw siya sa mga sandaling ito at sumisigaw na ako. Hanggang sa nakaramdam ako ng isang malakas na sampal sa aking pisngi. At dito na po ako nagising. Sa pagmulat ko ng aking mga mata, si nanay at tatay ang aking nakita. "Bumangon ka! Bumangon ka!" Narinig kong sabi ni tatay. Agad naman po akong bumangon at ang unang tinignan ko ay ang bintana. Nandyan po siya sa aking panaginip. Bulalas ko habang hinahabol ang aking hininga. "Sino?" Tanong naman ng aking nanay. "Yung matandang nakita namin ni tatay sa talahiban. Yung nakatuwad." Sagot ko pa sa kanya. Agad namang tumungo sa bintana si tatay at tumingin sa magkabilang bahagi. Pero wala daw siyang nakita. Hindi pa siya nakontento. Lumabas pa ito ng bahay at inikot ang buong bakuran. Pero ganun pa rin. Wala itong makita. Pagkabalik naman niya sa loob ng bahay, nagreklamo ito na unti-unting bumibigat ang kanyang balikat. Namamanhid na rin daw ang kanyang mga bato, kaya minasahe po ito ng aking nanay. Napansin din namin na unti-unti siyang namumula at tumabingi ang isang bahagi ng kanyang muka. Parang aatakihin po siya ng stroke. Hinahabol na rin niyang kanyang hininga at nagsimulang nataranta si nanay. Sa hindi malamang dahilan, Sir Chris, nagkaroon ako ng lakas ng loob. Nang dahil na rin siguro sa pag-aalala kay tatay. Kumuha po ako ng itak at lumabas po ako ng bahay. Nagwala ako doon at nagbanta sa nagpaparamdam sa amin na walang iba kundi ang matandang nakita namin sa talahiban. Alam kong siya ang dahilan sa mga nangyayari sa amin. Nang dahil siguro sa nakita namin ito, kaya niya kami binubulabo. Nagbigay ako sa kanya ng babala na kung merong mangyaring masama kay tatay at kung mag-cross ang aming landas, ay hindi ako magdadalawang isip na saktan ito. Kahit na matanda na ito at kahit marami pang tao. Galit na galit ako at hindi ko na rin alam ang aking mga sinasabi. Pagkatapos ko namang sabihin ang mga salitang ito, ay tumunog naman ang isang tiktik na tila ba sinagot ang aking mga sinabi. Hindi pa ako nakontento. Aking binatuang itak na aking hawak-hawak sa bahagi na kung saan ko nadidinig ang tiktik. Kumuha pa ako ng malalaking bato at binato pa ang bahagi na yon. Yung ilan naman sa mga binato ko ay tumama sa bubong ng aming kapitbahay na siya ring nagpagising sa mga ito. Nadidinig ko man silang nagre-reklamo pero parang wala na akong pakialam sa mga sandaling yon. Hanggang sa nakita ko ang silhueta ng isang malaking ibon na lumipad mula sa puno na kung saan ko nadidinig ang tiktik at saka naglaho ito sa dilim. Hindi naman nagtagal ay dumating ang mga kapitbahay namin at nagtanong sa akin kung ano ang nangyayari.
kasi sigaw ako ng sigaw. Maliban dito, natamaan ang kanilang mga bahay ng bato. Pinapasok ko naman ang mga ito at sinabi ko naman ang mga nangyari. Pagkapasok naman namin sa bahay, nakita kong unti-unti nang gumaan ang pakiramdam ni tatay. Pinag-usapan naman namin ang tungkol dito at sabi naman ng isa naming kapitbahay, meron daw silang narinig na kwento sa kanilang kakilala na nakatira sa kabilang baryo. Binubulabog din pala sa mga panahong iyon ng aswang ang taga doon at ilang gabi na silang nagiging alerto ng dahil dito. At siguro yung nambulabog sa amin at ang nambubulabog doon ay isa lamang. Naging alerto naman kami hanggang madaling araw. Pero pagpatak ng 2:00, nakatulog ako nang hindi ko namalayan. Kinabukasan naman, ang sabi ni tatay ay maayos na daw ang kanyang pakiramdam. At sa tingin niya, kailangan naming humingi ng tulong si isang albularyo na nakatira sa kabilang bayan. Kaya pumunta kami doon sa umagang yon. Pagkarating nga namin doon sa kanya, ay agad itong nagtanong kung ano ang kailangan namin. Hanggang sa sinabi nga namin ang mga nangyari. Nagtanong naman ito kung ano ang itsura ng matanda na aming nakita. Ilarawan daw namin sa kanya. Pero nang dahil madilim doon sa talahiban na kung saan namin siya nakita, ay hindi ito na ilarawan ng aking tatay. Pero ang sabi ko, kaya ko siyang ilarawan kasi napanaginipan ko ito. Inilarawan ko nga sa albularyo at laking gulat namin nang sabihin niyang nakaengkwentro na daw niya ito. May isang pagkakataon daw na hinarangan siya ng matanda kasi ginamot niya ang inaaswang nitong buntis at binigyan ng pangontra. Talagang mabangis daw ang matandang iyon. Ito daw ang una at ang huling engkwentro niya sa matanda at hindi na niya ito nakita magmula noon. Hindi naman daw sila nag-away. Nagtanong lamang daw ang matanda kung bakit siya nakialam. Binigyan naman niya kami ng mga pangontra at magmula sa araw na ito, hindi na pumuli kaming binulabo. Naging tahimik na mga gabing nagdaan pero ang sabi ni tatay, baka nakaengkwentro ulit ng albularyong matanda kasi tinulungan niya kami. Pero hindi na po namin alam ang mga nangyari sa kanya. Hanggang dito na lang po ang kwento, Sir Chris. Maraming salamat po sa inyo. Magandang araw po sa inyo. Ang karanasan po na ito ay nangyari sa isang baryo na matatagpuan sa lalawigan ng Palawan. Taong 1996 nung dinestino ako sa lugar na yon. Wala naman akong magagawa kasi kailangan ko ng trabaho. Nang sa ganun ay makatulong ako sa aking mga magulang at sa aking mga kapatid. Ako po yung panganay sa amin at sa mga panahong ito, nasa 20 anyos pa lamang ako. Malayo man ako sa aking pamilya, pero kinakailangan kong maging matatag. Itong bahay naman na aming inuupahan ay may kalayuan mula sa bayan, na kung saan din naroroon ang aming pinagtatrabahuan. Ito lang ang bukod tanging bahay paupuan sa lugar na yon. At kasama ko naman doon ang aking 2 katrabaho na doon din nakadestino. Tawagin natin sila sa mga pangalang Ramon at Arman. Mababait pong mga ito at tulad ko, nagtatrabaho din para sa pamilya. Sa unang buwan ko doon sa bahay paupahan ay maayos naman ang lahat. Bale, nauna lang ng kaunti si Ramon at Arman doon. Tahimik naman ang bawat gabing nagdaan at wala akong naging problema sa loob ng 1 buwan. Subalit, dumating itong madaling araw na nagising ako ng walang dahilan.
Tumingin ako sa orasan at nakita ko na mag-aalas 3 pa lamang. Sinubukan ko namang bumalik sa pagtulog pero nahirapan na ako. Binuksan ko na lamang ang mga bintana kasi medyo maalinsangan na rin sa mga sandaling ito. At habang nakadungaw ako sa bintana, ay patingin-tingin ako sa paligid. Dinadama ko ang malamig na simoy ng hangin. Pero hindi nagtagal, ay mas lalong lumamig ang simoy. Kaya napahimas na ako sa aking mga braso. Nanindig na rin ang aking mga balahibo at nararamdaman ko na mayroong presensya. Hindi ko man siya nakikita, pero nararamdaman ko na nasa paligid lamang ito. Yung tapat po ng bintana ng aking kwarto ay kakahoy na. Wala ka na makikita mga bahay doon o sabihin na nating isa itong gubat. Dinadaanan din ito ng mga tao kapag sila'y tutungo sa kabilang baryo. Yun nga lang, masukal ang daan. Maraming ahas at mga insekto. Nang dahil nga sa nakakaramdam ako ng presensya, ay agad kong sinarang bintana. Bumalik ako sa kama at saka nakiramdam. Patingin-tingin din ako sa paligid ng aking kwarto kasi baka merong bumulaga sa akin. Unti-unti naman akong naparaning at hindi ko alam kung bakit. Makalipas lang ilang minuto ay umihip ang napakalamig na hangin. Tila ba merong paparting na bagyo. Nasundan ito ng mga yapak sa labas ng bintana na tila ba merong mga naglalakad doon. Takang-taka naman ako kasi 3 lang naman kaming tao doon sa bahay paupahan. Meron kaming kanya-kanyang mga kwarto at bago ka naman makapasok sa loob ng bakuran ay meron kang dadaan ng parang pinto sa bakod. At sa mga sandaling ito, sigurado akong nakalak yun. Ipagpalagay na natin na si Ramon at Arman ang naglalakad sa labas. Pero kulang na kulang pa rin. Kasi kung pagbabasehan ng mga tunog ng yapak, parang mayroong prosesyon. Tila ba maraming tao ang naglalakad sa labas. At sa aking pagtataka, Sir Chris, dahan-dahan akong tumungo sa bintana. Binuksan ko ito ng bahagya at sumilip ako. Pero laking gulat ko na wala namang tao. Pero nadidinig ko pa rin ang mga yapak. Talagang nakakahilakbot. Sinara ko ang bintana nang dahil sa hindi na tamang nangyayari. Lumabas ako ng kwarto at tumungo sa kwarto ni Arman. Ginising ko ito at agad naman itong nagtanong kung ano ang nangyayari. "Oh, anong problema?" tanong niya. "Nadidinig mo rin ba?" tanong ko naman. "Ang alin?" "Yung mga yapak. Yan, nadidinig mo rin ba?" tanong ko pa sa kanya at nakita kong napakamot ito. "Parang nananaginip ka pa yata. Wala akong nadidinig. Ano bang nangyayari sa'yo?" tanong niya. Tinakpan ko na lamang ang aking mga tenga kasi takot na ako. "Hoy, ayos ka lang ba? Anong nangyayari sa'yo?" dagdag pa ni Arman. At nung nawala ang mga yapak na iyon, dito na ako kumalma. Kinuwento ko pa sa kanya ang aking mga naranasan bago ko marinig ang mga yapak na iyon. Hindi naman siya makapaniwala kasi wala naman siyang naranasang kababalagan doon. Hindi na lamang kami natulog. Nagtimpla kami ng kape at nag-usap sa pagkainan. Sa pagsikat naman ng araw ay nagluto ako ng aming agahan. Kinuwento ko rin kay Ramon ang tungkol dito at nagulat ako
nang sabihin niyang nakaranas din pala siya ng ganito sa unang gabi niya doon sa bahay paupahan. Nagkibit balikat na lang daw ito at hindi niya sinabi sa amin ang tungkol dito kasi ayaw niyang matakot kami. Hayaan ko na lang daw at huwag nang pag-usapan pa. Tumango naman ako sa kanya at magmula nga sa umagang ito ay hindi ko na kinakwento ang karanasang ito. Makalipas lang ilang araw, isang hapon, pagkarating namin sa bahay paupahan ay agad kaming kumain ng hapunan. At pagpatak naman ng takip silim ay pumasok na kami sa aming mga kwarto para magpahinga. At makalipas ang mahigit kalahating oras, hindi ko na malaya na nakatulog ako. Bandang 10:00 ng gabi, nakaamoy ako ng napakabangong luto. Bigla po akong nagutom. Inisip ko talaga na baka merong niluluto si Arman o Ramon. Kaya naman dali-dali akong lumabas ng kwarto. Pero nagtataka ako kung bakit hindi nakasinding mga ilaw. Madilim po talaga sa mga sandaling ito. Bumalik ako sa aking kwarto at kumuha ng lampara. At agad akong tumungo sa kusina. Pero pagkarating ko doon ay wala namang tao at unti-unti ring nawalang mabangong amoy. At habang naglalakad ako pabalik sa aking kwarto, ay unti-unti akong nakarinig ng mga boses. Tila ba merong mga nagtatawanan at nag-uusap sa paligid ng bahay. Tila ba merong nagaganap na okasyon kung pagbabasehan ang tono ng kanilang mga boses. Unti-unti akong kinilabutan kasi alam ko na hindi na tamang nangyayari. Kumatok naman ako sa kwarto ni Arman. Ginising ko ito. At hindi nagtagal ay binuksan niya ako. "Oh, ano yon?" tanong niya. At sinabi ko naman sa kanya na nadidinig ko sila sa mga sandaling yon at hindi ako nagbibiro. Pinapasok naman niya ako sa kanyang kwarto at sinabihan na doon na muna ako manatili hanggang sa sumikat ang araw. Pinulungan niya rin ako na huwag na naming pag-usapan ng tungkol sa aking mga nadidinig. Makiramdam lang daw kami. Kaya ito ang aking ginawa sa mga sandaling yon. Habang lumilipas sa mga oras, ay unti-unting sumama ang aking pakiramdam. At bago pa man sumikat ang araw, inaapoy na ako ng lagnat. Umiikot na rin ang aking paningin at nagsabi naman si Ramon na siya munang bahala sa akin. At pumasok naman si Arman sa trabaho para ipaalam sa boss namin kung ano mang nangyayari. Ilang beses akong sumuka sa umagang ito at umiiyak na ako kasing sama talaga ng aking pakiramdam. Pakiramdam ko rin ay parang mamamatay na ako. Tol, magtatanong-tanong muna ako dito sa mga tao kung meron bang albularyo dito. Sandali lang, babalik ka agad ako, sabi ni Ramon. Tumango naman ako sa kanya habang nakapikit ang aking mga mata. Wala na rin kasi akong lakas. Makalipas ng ilang minuto ay bumalik ito sa bahay na kasamang isa naming kabaryo. Nagtanong pa ito kung ano ang nararamdaman ko at sinabi ko naman sa kanyang lahat. Pati na yung mga naranasan kong kababalagan doon. Agad naman siyang tumawag ng albularyo para magamot na ako. Dinala naman ako ni Ramon sa tapat ng bahay kasi mahangin doon at maraming mga puno. At makalipas sa mahigit kalahating oras, dumating naman ang albularyo. Naunang pumasok ang aming kabaryo. Pero nakita namin ni Ramon na yung albularyo ay nagdadalawang isip na pumasok. Patingin-tingin ito sa paligid na tila ba nakikiramdam.
Ang bigat! Pasigaw na sabi niya. Mabigat po yung alin? Tanong naman ni Ramon at hindi ito makasagot. Sa maniwala kayo o hindi, Sir Chris, parang naging ngongo ito ng ilang minuto. Nakikita namin nagsasalita ito pero hindi namin siya maintindihan. Kaya labis-labis ang aming pagtataka. Hanggang sa sumenyas ito na dalhin ako doon sa labas ng bakuran at binuhat naman ako ni Ramon. Nang makalabas na kami, naglakad ito papalayo sa bahay paupahan. At pagkarating namin sa isang tiyangge, ay huminto ito. Kaya ibinaba ako ni Ramon sa mahabang upuan. Dito na nakapagsalita ang albularyo. Ang bigat-bigat ng nararamdaman ko doon. Sabi niya, hindi po namin kayo maintindihan kanina. Sabi naman ni Ramon, ano ang ibig mong sabihin? Tanong naman ng albularyo. Nagsasalita po kayo sa labas ng bakuran, pero parang naging ngongo po kayo. Hindi ka namin maintindihan. Sagot pa ni Ramon. Napakasama ng mga nakatira doon. Pinagtripan pa ako. Hindi ko kayang pumasok doon. At kung ako sa inyo, lumipat kayo ng bahay paupahan. Baka ano pang magawa nila sa inyo. Dagdag pa ng albularyo at nagtinginan naman kami ni Ramon. Ginamot naman niya ako at binigyan ng isang pangontra. At ang mga nakatira pala sa bahay paupahan ay hindi daw namin nakikita. Mga masasamang elemento daw ang mga ito. Ayon naman sa mga kabaryo namin, noon pa man daw ay tanyag ng bahay paupahan sa mga ganitong kwento. Kaya daw wala talagang tumatagal doon. At kahit nga daw ang may-ari ay umalis at lumipat ng tirahan. Yun nga lang, hindi niya sinabi sa amin na tungkol dito. Wala siyang sinabi. Makalipas ang mahigit isang oras, ay nagpaalam din ang albularyo, pero ang kanyang mga habilin ay tinandaan namin. Kinagabihan naman, Sir Chris, talagang nanghina ang aking katawan. Wala na akong lakas. At bandang 8:00, nakatulog ako nang hindi ko namalayan. Halos wala rin akong kinain sa araw na yon. Bandang 2:00 ng madaling araw, nagising ako at nakita kong maliwanag ang buong kwarto. Nakita ko si Ramon at Arman na nakikiramdam at meron silang hawak na mga itak. Nagtanong naman ako kung bakit may mga hawak silang ganito. Hindi naman namin nakikita ang kalaban. Pero lumapit sa akin si Arman at bumulong. Hindi na to mga elemento. Aswang na tong nagpaparamdam sa amin. Ilang oras ka nang inaaswang, tol? Pabulong na sabi niya at takang-taka naman ako kung bakit ako inaaswang. Kaya ang sabi ng albularyo, mga elemento lang naman ang nabubulabog sa amin. Yun pala, Sir Chris, nasa bingit na ng kamatayan ng aking buhay. Kaya ako inaaswang. Maya-maya lang ay naramdaman ko na naninikip ang aking dibdib. At sabi naman ni Ramon, yung itsura ko daw ay parang malamig na bangkay. Namumutla at yung mga bibig ko ay nangingitim na. At hindi naman nagtagal, nawalan ako ng malay. Nagising na lamang ako na nasa bahay na ng albularyo. Yun pala, naglakas loob si Ramon at Arman. Nadalhin ako doon, kahit na madaling araw pa lang. Si Ramon daw ang bumubuhat sa akin at si Arman naman ang nagbabantay sa paligid. Meron daw siyang hawak na 2 itak para kung sakaling merong umatake ay nakahanda ito. Una daw nila akong dinala sa bahay ng kabaryo namin
na tumulong din sa pagtawag sa albularyo at sinamahan naman niya kaming tumungo sa bahay ng matanda. Nang magising nga ako, ay magaan na ang aking pakiramdam. Tila ba bumalik ang dati kong sigla. Uhaw na uwaw ako at gutom na gutom. Pinakain naman ako ng albularyo at yung manok na kanyang kinatay, ako lang talagang nakaubos. Hindi nga makapaniwala si Ramon at Arman. Pinayuhan naman niya kami na huwag nang manatili doon sa bahay paupahan. Kunin na lang daw namin ang aming mga gamit at saka humanap ng ibang mauupahan. Sa araw nga na ito ay bumalik doon si Arman at Ramon. Ako naman ay nagpaiwan sa bahay ng albularyo. At makalipas ang ilang oras, dumating ang mga ito na dalang lahat ng mga gamit namin. Tumulong pa rin ang aming kabaryo. Naghanap nga kami ng malilipatan doon sa kabilang bayan. Kahit na malayo sa aming pinagtatrabahuan, ayos lang. Ang importante tahimik at payapa ang bawat gabing dadaan. Pagmula nga nung lumipat kami doon, naging tahimik ang lahat. Nakakatulog kami ng maayos hanggang sa nagtuloy-tuloy na ito. Wala na rin kaming naranasang kakaiba magmula noon. Sir Chris, maraming salamat po sa oras nyo. Hanggang dito na lang po ang kwento. Magandang araw sa inyo. Itong karanasang ito ay nangyari sa isang bayan na matatagpuan sa Palawan. Bali sa mga panahong ito ay nagbabakasyon kami doon. At hindi naman namin inaasahan na magkakaroon kami ng nakakahilakbot na karanasan. Bali sa bahay po ito ng aking pinsan. Sa unang gabi namin doon ng aking asawa ay wala kaming naranasang kakaiba. Yun nga lang, hindi kami makatulog nang dahil sa namamahay pa. Itong pinsan ko naman ay meron ng 2 tanggulang na anak at nakakapagsalita na nung time na to at marunong na rin sumagot kapag tatanungin. Ang asawa naman niya na tawagin natin sa pangalang Anya ay bulag po. Pero mabuti naman at itong pinsan ko ay walang pinipili pagdating sa pagmamahal. Mabait kasi itong si Anya. Maliban dito ay maganda pa. Artista ng itsura. Kaya hindi na ako magtataka kung bakit magandang kanilang anak na babae. Ito po yung panganay. Tawagin na lang natin sa palayaw ni Inday. Sa pangalawang gabi namin doon ay dito na kami pinaramdaman. At si Inday ay iyak ng iyak. Ginawa naman nila insan ang lahat, pero hindi ito tumatahimik. Ang sabi naman ng nanay ni Anya, baka merong dinaramdam o baka masakit ang tiyan. Kaya kahit gabi na, ay sinamahan ko ang pinsan ko na manghingi ng mga pamahid sa kanilang kabaryo. Bandang 8:30 ay nakabalik na kami sa bahay. Agad naman naming pinahiran ng tiyan ni Inday. At makalipas sa mahigit kalahating oras, ay gumaan ang kanyang pakiramdam at nakatulog ito. Bandang 9:00 ay pumasok na ako sa aming kwarto. Pero nadidinig namin si Anya na merong sinasabi sa aking pinsan. May naglalakad. Narinig naming sabi niya at agad akong tumingin sa aking asawa. Narinig mo yung sinabi ni Anya? Tanong ko sa kanya. At tumango ito. Napagpasyan ko namang bumangon at tumungo sa aming bintana. Pinuksan ko ito at tumingin ako sa paligid. Pero wala akong nakita. Madilim pong labas ng bahay nang dahil wala po silang ilaw. Taong 1995 po ito at hindi pa sila nakakapagpakapit ng kuryente. Wala naman po akong nakita. Pero nadidinig ko pa rin si Anya na nagsasabi,
na meron daw talagang naglalakad. Sabi ko naman sa asawa ko, tanungin ko na lang sila sa kabilang kwarto. Tumango naman ito, kaya agad ako naglakad patungo sa kabilang kwarto. At pagkarating ko doon, "Anya, Insan, anong problema?" Tanong ko, at agad naman akong binuksan ng aking pinsan. "Ano yun? Saan may naglalakad?" Tanong ko pa. Ewan ko dito kay Anya. Wala naman akong nadidinig. Sagot ng aking pinsan. Sabi naman ng mga matatanda, matalas daw talagang pandinig ng isang bulag. Konting tunog lang ay nadidinig daw ng mga ito. Kaya ito rin ang inisip ko sa mga sandaling yon. Anya, saan mo narinig ang mga yapak? Tanong ko sa kanya. At sumenyas ito na lumapit sa kanya. Kaya naman ginawa ko ito. Nang makalapit na ako sa kanya, ay bumulong ito sa bubong. At agad naman akong napatingila at napatingin sa aking pinsan. "Tara, tignan natin." Pabulong na sabi ko naman sa aking pinsan at tumango ito. Si Inday naman ay mahimbing ng tulog sa mga sandaling ito. "Sandali lang, Anya. Lalabas lang kami." Dagdag ko pa at tinawag ko ang aking asawa at pinapunta sa kanilang kwarto para meron siyang kasama doon. Pagkalabas namin ng aking pinsan ay agad naming tinignan ang bubong ng bahay. Pero wala naman kaming makita. Inikot pa namin ang buong bakuran. Pero ganun pa rin. Kaya napagpasya na lang namin na bumalik sa kanilang kwarto para sabihin kay Anya na wala kami nakita. Pagkapasok na namin ay sinabi namin sa kanya at hindi talaga siya mapakali. Ayon pa sa kanya, nararamdaman niya na merong umaaligid sa paligid ng bahay. Malakas daw ang kutob niya. "Kung meron nga talaga, nandito naman kami. Huwag kang mabahala. Hindi yan makakapasok dito." Sabi ko na nasa malakas na tono. Sinadya ko ito para paringgan ng kung ano man ang nasa labas. Kasi may kutob din po ako na merong umaaligin sa paligid ng kanilang bahay. Makalipas ang ilang sandali ay bumalik na kami sa kwarto. At sabi ko sa asawa ko, wag muna kaming matulog. Nang dahil nga sa mga nararamdaman ni Anya. At pumayag ito. Bandang 11:00 ng gabi ay puyat na ako. At gusto ko na sanang matulog. Nang makarinig ako ng yapak sa ilalim ng bahay. May mga tuyong kahoy kasi doon. At sigurado ako na merong umapak sa mga ito. Dito ko na ginising ang aking asawa at nang magising ito ay agad siyang nagreklamo na masama daw ang kanyang pakiramdam at parang hinahalukay daw ang kanyang mga lamang loob at masakit din ang kanyang puson. Walang kaabog-abog ay umiyak si Inday at sa lakas ng kanyang pag-iyak ay nabulahaw pati yung nanay ni Anya. At kahit masakit ang tiyan ng aking asawa ay tumungo kami sa kanilang kwarto para kumustahin ang bata. Pagkarating namin doon, ay ginawa namin ang lahat para tumahimik lang ito. Subalit, nahirapan kami. May dahilan to. Malakas ang kutob ko na mayroong ginagawang masama sa kanyang umaaligid ngayon dito. Sabi ni Anya at yung pinsan ko ay agad na lumabas ng bahay para hanapin ang sinasabi ni Anya. Lumabas din po ako. At pagkarating namin sa likod ng bahay, ay kitang-kita ng dalawang mata ko na merong tumatakbo patungo sa kakawayan. Wala pa kasi silang bakod sa bahagi na yon, kaya anumang oras ay pwede silang pasukin. "Insan, may tumatakbo." Bulalas ko sa kanya. "Oo, nakita ko. Ang laki nun ah."
Sagot niya. At yung nakita namin ay hindi talaga pangkaraniwang hayop. Ang laki at maitim. At sa tingin ko naman, pusa ito kung pagbabasya ng kanyang pangangatawan. Maliwanag po kasing buwan, Sir Chris, kaya naaaninag namin yun kahit papaano. Makalipas ang ilang minuto, ay bumalik kami sa loob ng bahay para kumustahin si Inday at ang aking asawa. At dito na po unti-unting kumalmang lahat. Puminto sa pag-iyak si Inday at agad na nakatulog. Ang asawa ko naman ay nagsabi na nawalang pananakit sa kanyang puson. At sabi ko naman sa pinsan ko, mas mabuti siguro na wag na muna kaming matulog. Magbantay kami nang sa ganun ay makasigurado. Sa mga sandali din kasi na ito, yung mga aso ng kanilang mga kabaryo ay umaalulong na. Dito pa mas nadagdagan ang kilabot na aming nararamdaman sapagkat sabi ng nanay ni Anya, ito daw ang unang pagkakataon na halos sabay-sabay silang umalulo. Kaya nanatili kami gising. Pagpatak ng alas 4 ng madaling araw, ay meron naman kaming narinig na kiki. Palipat-lipat ito ng puno. Sabi naman ni tita, isa daw itong pahiwatig na mayroong paparating na aswang. Kaya naman kami ni Insan ay naghanda sa mga sandaling iyon. Pagpatak naman ng alas 5:30 ng madaling araw, ay narinig namin na mayroong tumatawag sa labas ng bahay. Kaya kaming lahat ay nagtaka kung sino ito. Si tita naman ay agad na lumabas ng kwarto at sabi ko, ako ang sasama sa kanya. Pagkarating namin sa pinto ng bahay, ay binuksan namin ito at agad na tumingin sa bahagi na kung saan naroroon ang tumatawag. Madilim pa sa mga sandaling ito, kaya naman hindi namin masyadong maaninag ang tao. Iyo, kumuha ka nga doon ng gasera. Pagputos sa akin ni tita at agad ko naman itong ginawa. At nang makabalik na ako, ay bumaba kami ng bahay. Kasi kung pagbabasya ng boses na tumatawag, ay tao po talaga ito. At nang makababa na kami, ay dito na namin unti-unting nakita ang tao. Matandang babae po ito at siguro nasa 70 pataas ang kanyang edad. At nang malapit na kami sa kanya, ay biglang napahinto si tita at nagsabing, bumalik tayo sa loob. Na nasa takot na tono. Ako naman ay takang-taka kung bakit nagsabi siya ng ganito. At nakikita ko talaga na natataranta po ito. Tita, bakit po? Tanong ko sa kanya at tinawakan niya na mahigpit ang aking mga braso. Umihip naman ang malamig na hangin at umaningasaw ang amoy ng langis na madalas ginagawang pamahid ng mga matatanda sa amin. Kadalasan ay mabibili po ito sa mga albularyo o sa mga manghihilot. Sandali lang, bakit kayo papasok? Biglang sabi ng matanda. Bakit po? Anong kailangan nyo? Tanong ko naman habang hinihila ko pabalik ni tita. Hihingi lang sana ako ng tubig. Uwaw na ako. Galing ako sa kabilang bayan. Wala ba kayong mga puso? Sabi ng matandang babae. At ano naman ang ginagawa niyo sa ganitong oras? Sagot naman ni tita sa kanya, sabay hila sa akin. At dito na ako sumunod. Hindi naman sumagot ang matanda. Tumingin lamang ito ng masama kay tita at saka naglakad papalayo. Pagkapasok namin sa loob ng bahay, ay kinuwento namin sa kanila mga nangyari sa labas. Ayon naman kay tita, kaya daw siya napaatras nang dahil nga sa amoy langis ang matandang iyon. At duda talaga siya dito. Unang-una, ano daw ang gagawin ng isang matanda sa madaling araw? Bakit siya pagala-gala? At dapat sana nasa bahay lamang ito. Nagpapahinga. Lalo pat kung pagbabasya ng kanyang pangangatawan. Dapat nagpapahinga lamang ito sa bahay.
Duda talaga ako sa matandang iyon. Tapos kung tumitig ay masama. Kakaiba pang kinang ng kanyang mga mata. Diyos ko. Sabi pa ni tita at napailing na lamang kaming lahat. Sa pagsikat naman ng araw ay tumawag kami ng aking pinsan ng albularyo para malaman namin kung ano talaga mga nangyari. At ang unang hinala namin, si Inday ang punteriya ng aswang. Pero nakita ko na yung albularyo ay patingin-tingin sa aking asawa na tila ba naghihinala ito. Hanggang sa tingin ko, buntis ka. Sabi ng albularyo sa aking asawa at agad naman kami nagtinginan. Kaya pala hindi pa dinadatnan. Sabi ko naman. Sa katunayan po, madalas na nadedelay ang aking asawa. Kaya ni isang beses ay hindi namin inisip na buntis ito. Ano? Buntis ako? Tanong ng aking asawa, pero nakita namin sa mga mata ng albularyo na seryoso ito at meron siyang binubulong sa hangin na tila ba nag-oorasyon. Meron akong ibibigay sa iyo. Suotin mo at siguradong hindi ka na niya babalikan. Dagdag pa ng albularyo, sabay abot ng kwinta sa aking asawa. At magmula nga sa gabing ito, Sir Chris, ay wala na nagparamdam sa amin. At isang umaga ay nagpatingin kami sa isang bahay pagamutan. Malapit lang sa bayan na iyon. Tama nga itong albularyo. Buntis nga ang aking asawa. At dito na kami naliwanagan na hindi pala si Inday ang punteriya, kundi ang aking asawa. Sa huling gabi namin doon, ay nagkaroon pa kami ng isang nakakahilakbot na karanasan. Bandang 8:00 ng gabi, ay nagiinuman kami ng aking pinsan, habang si Anya, ang aking asawa, at si Inday, ay nagkukulitat sa loob ng kwarto. Si tita naman ay abala sa pagluto ng mga pulutan, kasi nga, huling gabi na namin doon, at gusto naming ma-enjoy ang mga sandali. Makalipas ng 2 oras, bandang 10:00, ay pumasok na kami sa aming kwarto para magpahinga. At sabi naman ng asawa ko, maalinsangan at hindi daw siya makatulog. So binuksan ko pong bintana para makapasok ang malamig na hangin. At inaamin ko na kampante po kami sa mga sandaling ito. Nawalan ng mambubulabog sa amin. At matapos kong buksan ang bintana, ay dito na kami nakatulog ng aking asawa. Kasi malamig ang simoy ng hangin. Ngunit bandang 1:00 ng madaling araw ay nagising ako ng walang dahilan at nadidinig ko na merong kumakalos ko sa ilalim ng bintana. At sa aking pagtataka ay bumangon ako at dahan-dahang naglakad para makita ko yung ilalim. At nang makasilip na ako ay parang hihiwalay ang aking kaluluwa sa aking katawan. Nang dahil yung nakita ko ay isang malaking pusa na nakatingin sa akin ng direkta. Sa sobrang pagkabiglay napasigaw ako nang wala sa oras at nabulao silang lahat. May pusa! May pusa! Pasigaw na sabi ko. At si Inday umiyak nang dahil rin sa nagulat ito sa aking sigaw. Lahat sila'y tumungo sa aming kwarto at sinabi ko nga ang aking nakita. Pagkatingin nila sa labas ng bahay, ay wala na doon ang pusa. Talagang nawala ang aking kalasingan at nawala rin ang aking antok. Kaya hanggang sa sumikat ang araw ay gising kaming lahat, maliban kay Inday at sa aking asawa. Maaga pa lang ay umalis na po kami doon at nagpapasalamat kami na hindi na nasundan ang mga karanasang ito. Hindi namin ito makakalimutan magpahanggang ngayon. At Sir Chris, maraming salamat po sa inyo at binigyan niyo ng oras para mabigyang buhay ang kwento namin. Hanggang sa muli po, pag-iingat po kayo palagi.